Okay, mate, good afternoon. Let us try to analyze the GBP USD chart given by the Trading Central. So the chart is 30 minutes, September 4. Okay. So this is the TP1, this is the TP2, this is the 5 bot, stop loss 1 and stop loss 2. So ayun yung 5 bot to 1.3390. 1.3390. This is the 5 bot. The 1.3460 is the TP1. Ayun, TP1. 1.3500 is the TP2. The stop loss 1 is 1.3360. Ayan. And stop loss 2 is 1.330. So, kumbaga, using this chart, pwede nating aralin kung nagbabias siya base sa pag-analyze natin. Hindi ibig sabihin susundin natin to in a way. Ganon. Kaya lang yung chart kasi inilabas siya ng 13:20. Yan, parang yan. So, alauna, alas 3 ng, alas 4 na ngayon. So, medyo parang late tayo. Nung nilabas ito, ang price is around 13427. The price is at 1.3427. 1.3427. Somewhere here yan. Kaya lang 1 o'clock. So, alauna, alas 4 na ngayon. So, ibig sabihin, medyo late na tayo. Medyo late na tayo nakapag-react. Ayan. Sabi niya, if the price ay umikot yan, pwede tayong mag-buy. Kasi, possible daw na mag-break yan. Yan. Yan siya. Bakit? Because of this very candlestick, This is a good breakdown. And then, most likely, this is a pullback. So, since hindi natin masyadong tinitrade itong GBP USD, somehow hindi ko siya kabisado. So, tiningnan ko lang. Tinry ko lang gamitin yung Trading Central. But still, hindi ko siya masyadong nakikita. Or, yan. Yan. Yan, dito, parang meron siyang trend line. So, posible talaga na nagpo-pullback siya. Yan. Until makarating dito. So, kung pwede rin naman na hintayin natin yan. So, base sa sinabi niya, pwedeng hintayin mo rito. Kung mag-consolidate siya on the lower time frame at nagkaroon ng rejection, kasi this is now the new low. No? This is the low, higher low, higher low. So, nagkaroon ng break na structure. So, this is now the new low. And then, possible na nagpo-pullback siya. Kaya lang, yung pullback kasi, if it is a good pullback, so hindi yan diretso kaagad yan. Maglalaro siya until ganun. So, possible magkakaroon ng trend dito yan, pataas, on the lower time frame. So, this is somehow a new high low, and then wait dito. So, since kaaral ko lang nito, what I will suggest is
Ang ginagawa talaga natin, minomonitor natin hanggang makuha natin yung character ng isang currency. But remember, this is GBP USD. Parang XAU USD. If USD is not okay, the XAU is tumataas. So, ganun din nito. Pagka hindi maganda yung USD, may posibilidad na ang GBP ay tumaas. And base sa Trading Central, ang bias nila is tataas hanggang saan? Hanggang 1.350 or 1.3460 as TP1 and TP2. So, ayun siya yung green tsaka ito. At the moment, ayan na siya. Halos inaabot na nga niya, di ba? Pero since hindi natin masyadong tinitrade ito or ina-analyze ito, medyo I suggest medyo wag mo nang i-trade. Aralin. Ngayon, nag-uumpisa tayong mag-aral. O nag-uumpisa ako mag-aral tungkol kay GBP USD for the challenge. Okay, thank you.